Natin. Sabi nga natin kanina, Pastor A, nalunesa na naman ang Senado kahapon. At kahapon muli pong iginiit ni Senator Jinggoy Estrada na wala siyang kinalaman sa panibagong aligasyon ng katiwalian kaugnay ng flood control scandal. Nagdaos pa po si Estrada ng press con sa Senado bago kusang sumuko sa CIDG sa Camp Crame, Quezon City kasunod ng arrest warrant sa kanyang kasong plunder. Ayon kay Estrada, maraming beses siyang inalok na talikuran ng Independent Majority Bloc kapalit ng pag-atras sa kanyang mga kaso. Ngunit ito anya ay hindi niya tinanggap. Anya hindi patitinag at sa susunod na kabanata na lang umano niya sasabihin kung sino yung mga lumapit sa kanya. Sinabi din ni Estrada na mananatili siya sa Senate Majority sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano at hindi gagamitin ng Senado bilang panangga sa mga alegasyon sa kanya. Handa rin umanong ipagtanggol ang sarili sa hukuman at hindi magtatago sa institusyon para siya ay proteksyonan. Ipagtatanggol umano niya ang kanyang sarili hanggang dulo para patunayan na kalokohan ang mga paratang laban sa kanya. At baka nakakalimutan po natin na tatapunan. Inihain naman ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pamagitan ng kanyang legal team ang kanyang sagot na nakamaleta sa articles of impeachment sa Senado. Kinumpirma ng Senado na natanggap na nila ang sagot ng Vice Presidente na inihain kahapon kasi kahapon yung deadline. Opo. Iginiit ng kampo ni Duterte Carpio na ang impeachment complaint ay constitutionally infirm, procedurally defective at substantively deficient. At hiniling na isantabi ang kaso. Ganun lang Yan. kasimple. Isang tabi na daw dahil hindi sapat upang umabot sa mga batayan ng impeachable offense at batay lang daw sa mga konklusyon at haka-haka. At para po talakayin ng mga ito, makakasama po natin si Attorney Vian Lawrence Gabato, Law Professor and Constitutional Law Lecturer. Magandang umaga po, Attorney Vian. Magandang umaga sa iyo, Heidi, at kay Pastor A, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo dito sa DZASAM 702. Opo. Attorney Vian, may mga nababasa ako na baka daw magkaroon ng constitutional crisis. Una, ngayon, parang magiging lame duck na si Senate President kasi 11-11 eh. Tapos ay yun nga, may mga iba pa raw aarestuin, malalagasan daw yung majority. At ang sabi nila, merong constitutional crisis in the making na daw. Ano po masasabi nyo doon? Gusto mo ng medyo matinding take? Tindihan nun. Hindi Ano ako- pong analysis hindi ninyo, ako- attorney? Ito kasi yan. Deadlock tayo ngayon, no, sa Senado. 11-11. Ito kasi yung parang pwede mo na sabihin na magkaroon talaga ng constitutional crisis kasi Papunta pa lang o meron na? legally speaking, wala pa naman eh. Alam naman natin magkakaroon na ng issue yan pag may umakyat na sa Supreme Court. Ibig sabihin nun, meron talagang issue sa Constitution, di ba? Opo. May issue talaga na may ano. Pero balik tayo dun sa topic. Deadlock ngayon ng Senado, di ba? Who would stop the majority from not convening the Senate now? Well, kahapon, hindi nga sila sumipot. Hindi sila sumipot. 'Di ba yung minority natin 11 lang. Opo. Pero 'di ba, hindi sila makakagawa ng anumang legislative agenda kung 11 lang sila kasi ang quorum mo 13. Ang isa pang point diyan lahat ng mga senador buhay pa. Syempre si Senator Bato MIA. hindi natin alam kung nasaan siya ngayon. Missing in action. Si Senator Jinggoy nasa Payatas. ano na ngayon, nasa Quezon City Jail na ngayon. Pero it does not change the fact na 24 pa rin yung senators. So, ang quorum pa rin yan would be for purposes of calling the Senate into session would be still be 13. Okay? And even if wala yung kasi ganito paano ko ba explain to? Kasi mangyayari dyan, 22 sila di ba? So kung tutuusin, 22 sila, ang problem dyan, kailangan mo ng isa para mag-quorum At least 12 or 13 pa rin. Actually, ideally, it's still 13 kasi may senador pa rin naman kayo If you're going to
recall yung case ni sino to? Abilino versus Cuenco, 'di ba? Kailangan 12 eh. Now who would stop the majority from not attending anymore? Ibig sabihin, hindi natin alam, hindi na magsesesyon ang Senado hangga't nakaupo yung current na majority, 'di ba? Na hindi naman siya matatanggal dahil 11, assuming na wala Yun nga, maglipatan, diba? 11. Yun nga po lumalabas deadlock. Hindi maalis ng 11 dun sa minority. Kung hindi sila sisipot, di ibig sabihin hindi maaalis yung majority. Hindi nga lang kikilos yung agenda ng hindi lang kikilos yung legislative agenda ng Senado. Yun nga magiging sacrifice doon kung yun ang ipipilit na majority. Kuha niyo po yung yung konsepto kasi hindi wala kasing quorum yung minority ngayon. At hindi pwedeng ang minority mag-call ng session. Kailangan nandun yung Senate President o yung Senate Yes. pro tempore. Tama ba? Yes, o at least may member ka. Ngayon, ito ngayon yung I don't know, sana hindi nga umabot sa isang constitutional crisis. Na yun talagang full blown. Kasi imagine niyo na lang na, 'di ba nga, kasi 'di ba ang topic natin ngayon is yung mga na-convict, yung mga kinakasuhan ngayon 'di ba? Oo. Si Senator Jinggoy nasa kulungan na ngayon 'di ba, as we speak. Pero tandaan natin may mga nakabinbin pang kaso sa mga iba pang senador na member din ng majority. Now, it would still go back dun sa point na kailangan mo pa rin ng more than 11 to call the Senate. Paano kung hindi na lang magpakita si Senate President o si Senate President pro tempore sa session? Can you do that? Legally, yes. Of course, the minority can question it with the Supreme Court. I don't know how the Supreme Court will rule at it. Diba? Kasi sa ngayon kasi ang Supreme Court naman may expanded judicial review yan. So kung tingin nila yung kung ano man ang gagawin na hindi tawag doon kung hindi nila minute yung Senado, 'di ba? Baga example, hindi na nagkaroon ng sesyon. Syempre pwedeng sabihin ng Supreme Court meron kayong role as senators but hindi kayo attend. But at the same time, hindi din natin alam kung ang magiging ruling din ng Kongreso. Yan ang composition ng majority. Yan yung agenda eh. So kung talaga hindi sila kung hindi i-call yung Senate into session, ibang usapan na yan. Well, I think naman sinasabi ko lang legal ito I think naman a little bit far-fetched yan kasi ano na ba ngayon? Today's June 2 eh. So magre-recess naman ang Congress by the end of the month. I don't know what will happen before the SONA. So I think kung magkakaroon man ng, let's say theoretically magkaroon man ng impasse, I would hope na hanggang end lang ng recess to. Kasi magiging iba na ang usapan pag umextend na to hanggang worst 2028 kasi ma-hold lahat ng legislative agenda hindi yung Kongreso kasi yung Kongreso wala namang issue dun eh. Yung sa Senado kasi tandaan natin we are in a bicameral lang ating legislature. Hindi ka makapagpasa ng batas kung hindi dadaan dun sa Senado. Opo. In the same vein, pwede ring ma-hold yung impeachment trial. So, Diba? In theory, kasi wala kang quorum eh. So, pwede ring ma-hold yun. Mapospon na Hindi mapospon. naman pwede mag-convene yung as I said, kung numbers-wise ang pag-uusapan natin, hindi naman mapag-convene din yung minority kasi 11 lang sila. Unless lang kung they're also saying naman then in the news that they are expecting na some would, go back to them, 'di ba? May mga ganong alingas-ngas eh. Pero of course, hangga't hindi nangyayari 'yon, we're waiting if it's going to happen, 'di ba? Pero attorney, can you enlighten or educate us? Kasi ang sabi ng ombudsman, yung case laban kay Senator Joel Villanueva, hinug na. Kumbaga, malapit na ring lumabas kung Pipitasin na. kung mai-issuehan man siya ng arrest warrant or kung ano man Kung magkagayon, magiging 10-11, hindi po ba automatic na mapupunta na sa ngayong minority, yung majority pag nagkagayon? Magiging Senate President na ang isa sa kanila. Opo. Paano po bang... Yun nga po yung problema po natin ngayon eh. Kasi for all legal intents and purposes, hindi naman nag-resign or hindi naman na-disqualify or hindi naman namatay yung isa sa mga senador eh.
magkakaroon lang ng shift of numbers yan pag may nawala isang talaga senador o dalawa. Doon maaari, okay, mangyari yon. Pero hanggat nandyan yung senador, whether the senator is wanted, syempre iba hinahanap, 'di ba, si Senator De La Bato. Rosa, Oo. or nakakulong siya, 'di ba? At the end of the day, you still have senators who are still of course on the part of Senator Jinggoy, syempre innocent until proven guilty yan. Nagkakaroon nga lang ng issue dun sa sesyon, kaya yun nga yung pinag-usapan last week, 'di ba? Tungkol dun sa online. Opo. Kasi nga, well, syempre, I mean, it's easy naman to look at it, but syempre they're expecting na yun nga, baka yung iba makasuhan at ma-detain, 'di ba? Eventually while Congress is in session. But yun nga ang sinasabi ko, actually I would say that this started nung time na umapir si Senator Bato eh. Napansin nyo? Umapir lang siya para bumoto. Para mailagay niya si yung current Senate President. Cayetano. Dahil nakaupo na siya at nagkaroon na yun, lumabas na lahat ng problema, nagkaroon ng insidente sa Senado. Ito nahuli si Senator Estrada. Pero sino may hawak ng susi sa ngayon? Yung Senate President nga, si Senator Cayetano, di ba? Oo. So ang lumalabas, well, for some reason, nakagawa sila ng stalemate, di ba? I mean, it is, well, para sa atin, I mean, siguro mag-agree naman tayo, it's a bit childish, di ba? It's a bit childish, but you may criticize it as childish, but I don't know what they're going to think in the next couple of days, but I think they have well thought about it. Sabihin na natin, it might look like it's childish, Sabi but nga ni Vice President, may plan A, plan B, thoroughly plan C. planned. Oo. It's thoroughly planned. It's really a thoroughly planned Well, thing, 'di ba? napalabas nila si Bato eh. Oh, 'di ba? Tapos naiupo nila eh. Napapansin nyo yung strategy? Naiupo nila si napalitan yung Senate President. Tapos kahit na magsama-sama yung yung minority, wala silang numbers for now. Syempre, we don't know what will happen with the other senators if they're going to Transfer. to change sides, 'di ba? But of course it's up to them, 'di ba? Of course this is something which is political. It's up to them if what they're going to do. Another point of enlightenment po. Yun po bang nangyari kahapon, yung no-show? Wala po ba yung nakommit na paglabag sa rules or sa legal? Sa batas? No, yung no-show. Yung absent, hindi nag-cutting iba naman yung cutting, yung walkout. Well, para sa akin I mean, my opinion is it's a little bit of a gray area because remember that di ba, nagko-convene yung Senado, di ba? Opo. Call naman nila yan kung gusto nila mag-adjourn on a specific day, di ba? So in theory, example, kung nagkaroon man ng session yesterday, pwede naman na nilang, kung gusto nila mag-session na sila sa last week of June, it's okay, di ba? Ibig sabihin, natin yung time yung ko tinitingnan there's a time So, the Senate can do that. Now, what if let's say the majority would theoretically not appear, okay? In theory, paano nila actionan kung illegal yon kung walang sesyon? Ano ibig sabihin? Hindi, kasi sabi, magsasampa sila ng ethics case. Ayun na nga, magsasampa sila ng ethics case. Pero tandaan natin, kahit sabihin na natin na ma-aprobahan yung ethics case, 2/3 ang approval niyan. Kailangan mo pa rin ng Senado dyan. Kung yung ibig sabihin, andun ka sa ethics committee, recommendation yon, pero pagbobotohan pa yon ng 2/3 ng plenaryo sa Senado. And tanong, wala kang ang plenaryo, ano mangyayari? Kaya nga nakikita ko po dyan, kung sakali mang magtuloy-tuloy itong, let's say, sabihin na nating stand-off, okay? Siyempre, ang pinakasolusyon, pumakit ka na Supreme Court.
Yun Kasi ang magbe-break ng standoff. Yes. Well, sa ngayon, wala pa naman. As we speak naman, nakikita lang natin yung maaaring mangyari. Paano kung yun ang mangyari? Of course, pag nangyari po yun, that would be the time that I think the minority will question that move of the majority of not attending. Now, whether or not, syempre, bahala na yung minority if they're going to allege that they deliberately fail to attend. Diba? Now, of course, it's now up to the Supreme Court to decide on it later on, 'di ba? Siyempre, paano kung nag-file sila sa Supreme Court, bigla sila nag-session na rin ulit. So, bababaliwala yung kaso, mamumuta na kadeng. Pero paano kung tuloy-tuloy yan? Yun nga ang tanong dyan. Kasi, Paano ang tanong nga dyan yun? is, May impression na parang nagpapakita lang sila pagka gusto nila yung mangyayari. Kagaya ng, yun nga, nagpakita lang si Bato dahil may botohan. Tapos ito, meron ng bagong subcommittee sa Blue Ribbon sa Thursday yon. So baka pag nagpakita sila doon, kasi nga, parang merong silang mga gusto lang Pangalanan. Oo. Gustong tirahin. ganito po ang, ito lang yung watch out lang natin for the next couple of days. Siyempre nagkakaroon ng committee hearing. Napansin nyo, di ba, nung nag-appoint sila ng committee hearing, ang daming mga, tawag dito, ang dami lang in-appoint na sub-chairman. Napansin niyo? Kasama nga doon si Senator Estrada. Pero di ba, ang dami lang sub-chairman. Pag nanonood naman tayo ng committee hearing, napapansin nyo naman, syempre, ang mag-hold ng committee hearing ay yung chairman, pero may uma-attend din na senador. Diba? May umattend na senador. So ang mangyayari po dyan, hindi ko alam, malamang ang gagawin nila dyan, meron lang mag-a-attend ng ilan. Diba? Kasi kailangan mo na naman yung isang chairman, at least one person. Hindi natin alam kung a-appear yung minority. Kasi actually, medyo, tawag dito? Actually, nasa gitna din yung minority dyan. Hindi ko alam kung anong gagawin ng minority. Kasi ganito yun eh. Di ba hindi na nag-appear yung other side eh. Yung minority na lang ang natira eh. Okay? Magkaroon man ng committee hearing, ano magiging reaction ng minority? Ibo-boycott ba nila yung hearing na yon? Kasi, well, nung mga last hearing, suma-attend naman sila kung napapansin ninyo, di ba? Kahit na minority eh. Diba? Napapansin niyo may uma-attend eh. Pero sa ngayon, ano mangyayari dyan? Ang a-attend lang yung sa Blue Ribbon. Siyempre, sasabihin ng minority, hindi ko kinakilala yan. Total naman, we're in a standoff eh. Paano kung hindi sila umattend? Diba? It would really complicate matters. Diba? Mangyayari, I mean, to be blunt about it, talagang politika na talaga naglalaro dito. Yun ang talagang lumalabas. Kulay politika na talaga yung nangyayari ngayon. Posible ba na meron kang Senate President pero yung kanyang pinangungunahan na supposedly majority maging minority? Pwede ba yun? Pag nangyari naman po, syempre, yung minority magiging na majority. So, bahala na So sila. pwede ba yun, may majority pero yung Senate President galing sa minority? O suportado ng Senate President galing sa minority. Hindi, ibig sabihin ganito po. Siyempre, pag nagkaroon ng change, may ibang lumipat sa minority, magiging na sila majority, di ba? So pwede na sila magpalit. Siyempre, pwede na sila magpalit. Ang tanong nga lang dyan is, makukuha ba nila yung... Kasi they have been saying this for the last few days. May mga may kinakausap daw sila na... May kinakausap sila na gustong lumipat. Ang tanong is, lilipat ba talaga? Diba? Of course, yun. May mga clue pa nga, Mataray. Isa sa mga clue yan. Diba? Pero yun na nga, sa mga challenge din siguro, no, Attorney Vian, paano nga papatunayan? Halimbawa, kahapon, yan din yung sabi ni Senator Jinggoy na may mga lumalapit daw sa kanya. Diba? At hindi niya muna papangalanan sa susunod na lang na kabanata. Alam mo, ako iniisip ko, ito na medyo light lang tayo ngayon a bit minsan nagtataka ako ano ba na talaga nangyari sa ating Senado eh, di ba? Parang lumalabas yata entry level na ngayon kailangan maging artista ka. Napansin mo mas artista pa sila kaysa sa mga artista ngayon. Parang diba, may blind item pa. Oo nga. Saka meron pang Pokemon cards.
Diba? I mean, that's beside the point diba? But going back dun sa point, diba? Hindi sabihin niya, diba? Ano ba talaga? O kasi kung hindi Yun siya naman. magsasalita, lalabas, istoryahe yun. Yes, although syempre tandaan natin, of course, syempre mga politicians 'yan. Medyo let's be honest about ourselves, kahit na 2 years away na election na It's a bit of a kiliti di ba? It's a bit of a kiliti or a plea to sympathy, di ba? Sa mga supporters niya, at malay mo may mahikayat pa sila, di ba? So mga bagay na lumalabas na yung political side of the rather than the governance side of the institution. And attorney, yung 2028, 2 years pa yun Kaya lang yung Oo now, nga yung present natin, may mga trabaho silang kailangan gawin. Paano ba, pwede bang ma-pressure ni sabi, Juan de la Cruz ang ating mga senador to shape up? Hindi, may sinabi si Marcoleta, pwede daw ipatawag ng Sergeant at Arms para i-arrestuin sila at dalhin sa quorum. Ay, ganon. Totoo ba yun? Sabi ni Marcoleta? In theory, yeah, pwede namang gawin ng usaa yun. in theory, but well, paano kung nasa tralala sila, paano sila mahanap, 'di ba? Isa ring ano 'yon. Although well, in fairness naman din sa majority, tingin ko naman magko-convenient for the Blue Ribbon hearing. Syempre, Ayun na nga. they would not have set that hearing if they do not want to do it, Kung 'di ba? wala lang. Yun ang yun yung nakikita ko diyan. Syempre magpapakita naman siguro. Pero ang problema sa sesyon, papakita ba sila sa sesyon? Okay. Ayun na nga, paano po, kasi nakakapagod na rin, no, sir, tuwing Lunes may mga pasabog Alam sa mo, Senado. Parang Oo. predictable. Sabi nga, predictability is the cousin to boredom. Yeah, oo. Yeah, I think it's true about it, 'di ba? But well, I think we just have to pray that everything's going to be all right. 'Di ba? Kasi of course, nabanggit mo na rin, Heidi, marami mabibinbin na legislative agenda. May nabinbin na nga. Kasi whether we like it or not, the Senate has the keys into coming up with legislation, 'di ba? 'Di ba kung nakita niyo kahapon, may mga nabinbin Opo. na mga bills, like kahapon nandun yung parang ina-naturalize sana na player para sa basketball team natin. Yung pasyente For- hindi dapat for- ma-hostage sa ospital. Kasama Diba? daw sa Yun billion. na, 'di ba? 'Di ba? Ngayon for third reading sana 'yun, hindi natuloy yung hearing, 'di ba? I mean, of course the question is, of course for the majority is stalling the legislative agenda a price to pay for the public just to prove their point, or yun nga, sabi nyo nga po, Pastor, ano ba, hostage ba yan? 'Di ba? So, ang hirap nung sitwasyon noon, may impasse, at ang makaka-break lang nito, assuming na magmatigas I see. yung magkabila ay yung Supreme Court. Yes, I mean, syempre yun naman doon naman pupunta especially kung wala well, tingin ko naman kung hindi man magkaroon, sabihin na natin na nagkaroon na ng hindi pagsulpot ng majority, wala naman talagang recourse ang yung minority but to go to the Supreme Court if the majority would really intend to hijack the sessions by not attending Kasi ako sa tingin ko, I mean, it's not being talked about, but yung hindi pagsipot na minority yesterday Majority po. Yeah, the majority. Yesterday. Well, technically deadlock sila there, but of course the one who is in control with the officers. Ang tanong ngayon is, with them not attending, of course it's already a sign that they can do that Ang tanong, gagawin ba nila ulit yan mamaya? Dahil meron pa ngayon katulad Diba? yan, natabunan na yung issue nung impeachment. Yung kahapon ang deadline at non-extendable na sagot ng kampo ng Vice Presidente, hindi na masyado na pag-usapan tuloy. Importante na kapag file siya, 'di ba? Okay. Although naglabas ng pointers yata ang
ang syempre defense counsel ni ni VP Sara naglabas ng pointers, but of course what overshadowed yesterday was of course the arrest of Senator Estrada. Kasi kapo naman talaga ang deadline ni di ba? Ni Opo. nung Kasi sa may 5 days. sa answer di ba? Oo. Sa answer. So of course, call it timing or coincidence. Well, nangyari kay Senator Estrada and yung nangyaring hindi pagsipot ng other members ng majority sa session yesterday, di ba? But of course, ang importante, nasagot na niya kung totoo or susundan, hindi pala totoo. Kung susundan yung kasi di ba naglabas na ng calendar Opo. for the impeachment. Mhm. Yung bantay natin kung masusunod ba yung calendar na yon. Kasi tandaan natin, last year naglabas ng calendar, di ba? Tapos nagkaroon ng decision yung Supreme Court doon sa impeachment di ba? Pero di ba nag-set naman sila ng calendar. Yung nga lang, hindi nga lang na natuloy kasi nga nag-issue Supreme Court ng decision in favor of VP Sara. Now, That's last note year. din natin, yes, di ba? Yung last year yung Now, note also that aside dyan sa pag-answer nila yesterday sa Senado, dahil ang sagot naman nila, kung babasahin natin yung content, syempre dinideny nila yung denying the jurisdiction of the Opo, pinapasantabi yung nila ginawa nun ng sa articles. investigasyon sa House of Representatives. Tandaan natin meron pang may pending resolution, may pending case pa sa Supreme Court related to that. Kaya nga daw without prejudice. Kaya yun nga so meron pa rin pending. So aside dun sa pagdating na impeachment, dun sa pagsunod na impeachment trial, we still have to wait on what the Supreme Court would do or how would they decide on this particular issue na release din nila nung nasa House level pa yung investigasyon ng House Committee on Justice. Okay, so hintayin natin kasi tandaan natin last year lumabas yung decision ng Supreme Court, hindi na natuloy yung Impeachment. yung impeachment trial. Oh. Ang tanong ngayon, ang next question ngayon is would that happen Again. would a similar event would happen then or sasabihin ng Supreme Court sumagot na si BP Sara, hindi na Parang namin hayaan nyo nang gumulong. i-rule, 'di ba? Kasi that may be the result because of course if they accepted the answer, of course it's now up to the Senate as an impeachment trial to determine jurisdiction. And I think the Supreme Court would more or less defer to the jurisdiction of the Senate. So, pero syempre hintayin lang din natin yung formality na gagawin ng Supreme Court kung i-dismiss na ba nila because it's already moot na. Would they still rule? Of course, ibang usapan yung pag nag-rule ulit sila kasi like last year, 'di ba? Nagkaroon ng questions, 'di ba, dun sa ruling. Well, of course, it was still upheld but there were a lot of comments about the decision of the Supreme Court. So that might also happen if they would decide on the case. Diba? I think the Supreme Court will more or less they would probably dismiss the case because the Senate has already received the answer of the Vice President. When you say dismiss, yung the Supreme Court can dismiss na, hindi ibig sabihin no pawawalang sala yung Vice President. Yung Yung dismiss lang petition. Yun, hindi, yung linawin lang petition natin. yung petition ni VP Sara kasi tandaan natin 'di ba nga nag-file sila ng Kino-question petition niya. nung kainitan nung investigasyon sa House Committee on Justice ang dami kasi di ba nilang kini-question nila if you read the answer or yung executives kasi naglabas lang executive summary yung lawyers ni VP Sara, more or less yun din yung naging argument nila dun sa petition nila sa Supreme Court Okay, So these are matters that I think if they already asked the Senate to determine the jurisdiction, I think the Supreme Court would defer to the Senate. I think that would Kasi be the natanggap na expected legal consequence if we're going to look at it. And the Senate cannot just ibasura yung kaso. Hindi nila pwedeng gawin yon. Ibang usapan naman yon. Siyempre wala pa tayo doon sa controversy. Pero kung maalala ko lang, nung na-impeach si former President Estrada, nagkaroon ng impeachment trial. Alam ko nag-file sila ng motion to quash Nag-file sila ng motion to quash before nagkaroon ng trial. Pero alam kong ginawa naman ng Senado doon na deny.
So dinenay nila yung motion to quash because of course we have to go to trial. More or less yun yung naging ruling ng Senate noon eh. Kasi basta nag-file sila ng, kapag sinabi ko sa motion to quash, it's another term for saying to dismiss the impeachment complaint. Eh. Pero naalala ko, nag-ruling sila noon before the trial that they're dismissing the motion to quash. They're going to proceed to trial. Alright. Doon naman kay Chief Justice Corona, wala namang motion to quash. Nagtry nga lang yung camp ni Chief Justice Corona to hold the bank accounts eh. Although sabi ng Supreme Court na i-hold, well, the Senate still did otherwise. They still look upon the bank account, something like that. Eh. Pero wala namang dismissal na nangyari doon. Ang closest na merong issue on dismissal was the impeachment trial of former President Estrada. But the attempt to dismiss the case was denied. Alright. Ang ginawa naman ngayon ng, if I'm reading the executive summary, they answered it eh. Pero kasi ngayon even kahit sa korte ngayon, wala na kasing motion to dismiss eh. But more or less, yung grounds mo for dismissal, ilalagay mo sa answer. So of course, if you placed a ground for dismissal sa answer mo, more or less, the Senate will still hear that eh, before they proceed with pre-trial or trial eh. So, yun muna magiging agenda. Siyempre, kung sa tingin naman nila, it would just hinder or would just delay the proceedings, they're more inclined to deny any plea for dismissing the case earlier. And I think they would really pursue for the impeachment trial. Okay, thank you, Attorney Vien. Yes, thank for you very much. generously sharing your Heidi at precious saka time. Attorney A. Thank you very much sa Insights. lahat ng makikinig. Pastor E po, And hindi wisdom. Attorney A. Diba? Yeah, as Pastor E eh. Hindi, pagkakarinig ko A eh. O nga po, okay yun. A talaga. Thank you po, Attorney Vien. Next time ulit. Thank you very God much. bless you. See you again. Good morning. Good morning. Good Law morning. Professor and